God says that He hears every word we pray to Him. He's waiting, ready, and willing to listen to our fears, concerns, and needs. Much like a good parent. Prayer allows us to communicate with God and obtain supernatural strength and power, whether we are seeking forgiveness, strength, or healing. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. from the top. Just be patient. Pulong na pirmi natong madungog mga kapaglaom. Apan unsa man jud ang pasabot niini? Are we just going to wait and do nothing? Or are we really patient if we do something about what we have prayed for? Usa na sab kini kahigayon mga kapaglaom na kita magkuyugay sa pagpadahangat sa ato nga mga pagampo, pagpasalamat ug mga handom sa atong kasing-kasing diha sa atong buhi nga Dios. May you find comfort mga kapaglaom niining kagabhion dinhi sa Let's Pray Pilipinas live in Dumaguete. In 1 John chapter 5 verse 14 mga kapaglaom, it says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." Let us pray. Dalaygon og silimbahon na Dios, tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang tag-iya sa tanang butang ilakip na sa among tagsatagsa ka mga hinulamang kinabuhi, Ginoo. O Dios, ni ining kagabhion, kami nagaduol diha kanimo, among dadon ang among mga paghangyo, mga pangalyupo diha kanimo o Dios ni ining taknaa. Ikaw magadawat ni ini Ginoo ug ikaw maga-comfort sa tagsa-tagsa ka mga kaigsuonan nga nagpadangat sa ilaha nga mga prayer requests sa Let's Pray Pilipinas. O Dios, ako sab nagahangyo diha kanimo Ginoo. Ikaw maga-comfort sa tanan nimong mga katawhan, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa imong mga pulong ni ining kagabhion. Ginoo, ikaw magauban sa tagsa-tagsa kanamo, mag-aabli sa among mga kasing-kasing, magpahumok sa among mga kasing-kasing o Dios ni ining kagabhion sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ginoo, ikaw maoy maga-comfort kanamong tanan ni ining kagabhion o Dios. Kining tanan among itugyan, isalig diha kanimo, pinaagi sa ngalan ni Kristo among personal na manluluwas. Amen. Amen. Alright mga kapaglaom, maayong gabi kanatong tanan and happy Tuesday mga kapaglaom. Ako nasab kamo nga gi-welcome ni ini nga programa Let's Pray Pilipinas live in Dumaguete. Akong gitimbaya ang tagsa-tagsa nato no nga mga kapaglaom nga anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay or kung asa man mo karon nagapungko, nagahigda ba mo or nagatindog mga kapaglaom. Welcome sa ato nga programa nga Let's Pray Pilipinas. Ako usab gitimbaya ang ato nga mga NSM workers. Maayong gabi and happy Tuesday. Ag-usab ako usab nga i-greet ang ato nga mga kaigsuonan from District 1 to District 21. Maayong gabi din ha kaninyo mga kapaglaom. Wala man minasayod sa inyong mga pangalan or wa may kailan yung tanan. Apan, gi-greet ta mo o gi-welcome ta mo ni ini nga programa. O usab akong gitimbaya ang ako nga mga kauban sa District 9, ako nga mga youth officers sa ilang nga tagsa-tagsa karon nga panimalay. Maayong gabi and happy Tuesday. Ako sa mga greet ako ang family nga naa sa amo nga balayro no nga nagtan-aw. Maayong gabi din ha kaninyo and happy Tuesday. And of course, maayong gabi sa ato nga mga sharer and viewers this evening mga kapaglaom. And mga kapaglaom, it is with great pleasure that we will welcome our esteemed guest tonight dinhi sa Let's Pray Pilipinas, a distinguished spiritual leader and a beacon of wisdom in District 19 of Negros Oriental Siquijor Mission, walay lain kapaglaom Sir Zalde Cientos. Maayong gabi kapaglaom and welcome back to Let's Pray Pilipinas. Aduna ba kay gusto nga i-greet tonight? Ako itigbaya pod ang ako ang family nga naaron sa Leyte nga kanunay gasubaybay sa programa sa Let's Pray
Pilipinas, diri sa NSM, daghang kayo nga suporta, daghang kayo nga salamat sa imuha nga suporta. Of course, sa mga kaigsuonan nato diri sa NSM, daghang kayo nga salamat nga sa kanunay sa inyong nga suporta sa prayer nga ato nga programa diri sa NSM Hope Channel magapadayon. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Yes, so maayong gabi once again no, sa family ni Kapaglaom Sir Zalde da sa Leyte. And mga Kapaglaom, daghang salamat usab sa inyuha nga pagpadayon sa pagsuporta sa ato nga programa. Once again, ako kamong i-invite sa pagpadayon sa pag-support sa Let's Pray Pilipinas or sa Hope Channel, pinaagi lamang sa pag-react, pag-share, and paglantaw sa ato nga mga videos, especially during our lives. And of course, pinaagi sa inyo mga pag-ampo through prayers and financial support by sending stars. Sa mga wala pa naka-follow or naka-like sa ato nga page, Hope Channel, Negros Oriental, and Siquijor, and our YouTube channel, Hope Channel NSM. Like and subscribe mga Kapaglaom. Like and subscribe na mga Kapaglaom. And before usab ako mubasa no sa ato nga first set of prayer request, you can share to us your idea on how on how you distinguish or unsay kalahian between having patience kanang naa kay pasensya no samtang gapaabot and doing nothing when you pray something sa Ginoo. So again, pwede ka mo comment mga Kapaglaom sa inyong nga idea on how you distinguish the difference between doing nothing, being patient rather, and doing nothing when you pray something to the Lord. I-comment lamang mga Kapaglaom ang inyong tubag ug andam kami sa pagbasa niini during our discussion time sa ato ang topic. Pwede usab kamo mo comment sa mga gusto ninyo i-greet sa ato nga comment section. Yes, mga Kapaglaom. So, comment na mo kung naamoy gusto nga itimbaya ni ining kagabion. And of course, pwede ka mo comment sa inyong prayer request as well as inyuha nga tubag sa ato ang tupiko ni ining kagabion. And before reading our first set of prayer requests, mga Kapaglaom, let's watch this video. Kung ampo sa Ginoo unta makasabot nga akong maigsuon ug tabang sa Ginoo maigsuon dako jud akong pasalamat sa Ginoo nga gitubag niya akong pagampo kay ang akong igsuon ang akong usa ka nako kay igsuon nga naa sa Sibulan karon nga puyo kaniadto ko sa ilang balay sige kung sa ilang balay maigsuon mahuman ako simba masabado diri sa Tanhay muritso ko sa ilahang balay kay mag-sharing pud mi tabang takong tabang sa Ginoo maigsuon pasalamat ko sa Ginoo kay natingala naman ko niya nga dili naman siya mo supak sa akong gipansulti og niyon siya nga sakto maday magpansulti dong mao nga napasalamat ko sa Ginoo maigsuon nga sa akong pagampo sa Ginoo iyang gitubag nga ang akong igsuon akong duha ka igsuon akong inahan nakasabot pero dili man nod tanan kay di pa man tanan ako nga igsuon nakasabot kay namay uban nga mosupak pero at least ba nga ginahinay og tubag sa Ginoo ang akong pagampo nga unta makasabot na buksan ang ilang unahuna sa kamatuoran o karon may igsuon na ginahinay na og practice ang akong igsuon nga nasa Sibulan og sa akong igsuon sa among balay na kabaw na po siya nituon na po siya og hasta akong inan may igsuon nga sigisig panaway sa una nang magwali ko ani silig panaway pero nagpasalamat to sa Ginoo nga hantod karon na nahinay-hinay og bukas ang ilang unahuna og nakasabot sila. Nagsige lang gyud ko og ampo sa Ginoo nga unta nga ang akong pamilya madala jud unta nako kay ako ra mga anak ang Adventist. So nagpasalamat po ko ato sa Ginoo kay ang ako ang bana wala joy pagsupak. So nagkakauban gyud mi. Pag decide nako og rebaptize mao to nga ang akong bana ni-decision siya nga mo apel sa pagbautismo nako. So nabautismohan mi dinha sa Tuwang. So mao to nga nalipay jud kog dako kay wala gyud ko pakyasa ba sa Ginoo nga iya jang gidungog ang akong mga pag-ampo. Dako kayo akong kalipay nga nakita nako ang usa sa director sa Hope Channels si Pastor Giovanni nakita na dyan ako siya sa personal nga sa niadtong mga tuig nga nilabay nakita na ko siya sa TV ra nako siya nakita og karon nakita dyan ako siya sa personal og ako pasalamat nga nianhi jud siya dinhi sa amuang lugar dinhi sa Pamplona og ang ako ang
gihangyo sa Ginoo nga ako unta iyahang tabangan nga maka-survive sa amo ang problema karon nga gisagubang labi na sa akong anak nga atong July 1 na disgrasya mi o na-admit mi tapos karon nga Sunday ibalik mi og admit hinaot nun ta nga tabangan mi og ampo nga maayo siya nga kanang walay laing mga pagsulay nga maabot sa amo ang kinabuhi. Sa diyang wala pa ko nag-adventista, nagkasakit ako og migraine katunga sa akong ulo, sa akong likod ug sa akong kamot. Almost 8 years ko nag-antos mga kaigsuonan ug ito may akong ampo sa Ginoo, natagaan ko niya og giya nga usaon ako to nga makarecover ko sa maong sakit. Ug sa dihang niadto ko sa Mindanao, sa akong uyuan nga liman, herbalist ug dito mga kaigsuonan mao na toy pamaagi nga mao na toy pagtubag sa akong mga pag-ampo sa Ginoo. Sa dihang nag-uban-uban ko sa iyaha, nahimo ko nga liman ug karon sa nagliman ako mga kaigsuonan nahinay nga nagkaayo ang ako nga balatian nga daw dili ko katuo nga kito may kaayuhan pa. Ug sa dihang nagliman ko mga kaigsuonan nangandoy ko og motor ug niabot ang time wala nako damha nga gipalitan ko sa akong manghod og motor ug karon ako nga nagamit sa ako nga paglayman mga kaigsuonan. So dako kay na akong pasalamat nga kini nga mga ako nga gipangayo sa Ginoo ako gyud nga nadawat. Ang ako din nga answered prayer kay bilang sa ka-estudyante daghan jud kayo nga mga temptasyon, mga hagit sa eskwelahan. Pero katong pagsulod nako sa pagtungtong nako sa college, naanan sila nga daghan kayong mga Saturday classes, minana pero nisalig ra japon ko sa Ginoo. Nay usa ka subject nga ko ato nga every Saturday lang jud siya. So mo to nga nananghid ko sa amo nga teacher sa amo advisor nga, ma'am dili ko ka attend jud og Sabado tungod kay usa ko ka Adventist. So mo to nga nihatag ko mga kuan, nihatag ko og mga letter nga nagpamatod nga ako sa ka-Adventist o katong CHED memorandum. Ana sila nga katudang maisater jud to siya kaayo like di siya mo excuse o pa-excuse sa mga estudyante pero sige jud po kog ampo ato. Ug sa diha nga nahatagan ko og panahon, example namin mga exams, mo to midterm. And then mo to nga na ako nahatagan kog day nga mo exam ato. And after sa exam, praise God nang nakapasar and kato nga exam although wala ko attend ng Saturday classes pero ako mo'y na highest ato. So as a youth mga kaigsunan ako kamong gihangyo nga isalig lang jud nato tanan sa Ginoo. O kanang mga Saturday classes ko ana jud na siya. May salig sa Ginoo tabangan lang jud ta niya. Sa una nangalagad ko sa Ginoo usa ko ka Sunday keeper. And then pila ko ka years nga nag-serve sa iyaha apan na-feel na ko nga na-adjik kulang sa ko nga pagpangalagad diya kaniya. And then nagpray ko sa Ginoo, Lord, unsa gyud di ay ang kulang sa ko nga pagpangalagad diya kanimo. Mao to nga naay gigamit ang Ginoo nga usa ka tawo nga Seventh-day Adventist nga mo'y nag-share nako kung unsa day ang kamatuoran, unsa day ang adlaw nga egsilimba. Mao to naminaw ko sa iya karon ako nakabalo kung unsa gyud day ang tinuod. Og dito nako naibal-an nga mao day ni ang akong answered prayer sa dugay katuigan nga akong gipangayo sa Ginoo. O karon naani ako karon nga nagserbisyo ng alagad sa Ginoo sa Seventh-day Adventist. Praise God for the answered prayers mga kapaglaom. Karon atong basahon ang atong first set of prayer requests. Akong gihangyo si kapaglaom Sir Zaldeno sa pagbasa sa atong first set of prayer requests. Ato basahon mga kapaglaom ang ato mga prayer request. Una, si Yunilin Ibanez. Yes. Please include in your prayers our ongoing health and Bible seminar here in Bayawan District under sa Negros Oriental and Siquijor Mission. And then second is Amlan Seventh-day Adventist Church. Yes. Please pray nga adunay mga hamiling kalag madala sa tilang sa Ginoo pinaagi sa mga pinatik nga atong gipanghatag. I-bless unta sa Ginoo ang magabasa niini.
labi na ang mga kaigsuonan nga nag-participate ani nga distribution sa ato nga no? Hope Successful, Impact. praise God kayo Yeah. kapag Sir Zalde, sa successful nato nga distribution sa during the Hope Impact distribution sa The Great Controversy nga libro. So praise Amen. God for that. Ato ni appeal sa ato nga pag-ampo tonight. And then ang third is please pray for the newly baptized members in her Imbugo. Na-baptize sila last Sabat nga unta magpadayon ang pagpangalagad bisan pa man og sulayon. So ato pod ni iampo sila. Ug ang ikaupat si Georgina Anolga Ramirez. Please pray sa ato mga kaigsunan nga nangaluya sa pagpangalagad. Yes, so that's it. Atong ipadayon mga kapaglaom, we have from Kapaglaom Syra 37th batch of 1,000 missionaries. Please pray na makakita na sang donor Kainog Bakal Duta ang Banate Church. Almost 3 years na kami walang church. Thank you and God bless you all. Dahan salamat Kapaglaom Syra sa imong pagpadangat sa imong prayer request. We also have here from Kapaglaom Nora Torres Luang Rubia. Please pray sa akong eldest daughter nga si Chriselle Joy Rubia na mag-OJT siya og nagpili pa siya og lugar kung asa siya mabutang nga area. BS in Accountancy iyahang course. Salamat and God bless. And then we also have from Anonymous, maayong hapon Kapaglaom, aduna ko'y prayer request. Akong prayer request nga maayo na ang balatian sa bata sa akong kuya. Iyang bata kay pneumonia og naa sila sa hospital karon. Please pray nga ang Ginoo magaayo sa maong balatian og maga-provide sa ilang mga panginahanglan. And we also have here the fourth prayer request from Miriam Modosa. I request you to pray for me that I don't lose faith and God is doing miracles on my side. And then, aduna po ko'y prayer request Kapaglaom Sir Zalde. Please pray also for the success of our Dinner for a Cause sa District 9 Youth Department this December 17, 2023. Og among umalabot na crusade sa Bulok-Bulok. Yes, wow. Bulok-Bulok Sibulan. Hopefully, God will guide us to the right place. Kaya nang pangita pa gyud mi karon for next month. So, mao ka to ato nga first set of prayer requests mga Kapaglaom. Akong gihangyo si Kapaglaom Sir Zalde sa pag-ampo niini. Sa dili pa ta mo pre no. Ato day iampo ang anak ni Ma'am Freedom Faye. Yes. Tungkay na disgrasya sa motorcycle. So i-pray nato nga fast recovery ang matabo sa iya no. Yes. So Kapaglaom Sir Zalde, let's pray. So ako hangyon ang mga kapaglaom nato nga kanunay gasubaybay sa ato nga programa nga atong iduko ang atong mga ulo para sa ato ang mga prayer request. Magampo ta. Balaan nga Dios, ikaw ang tag-iya sa among mga hinalam nga kinabuhi. Dako Dios ang among kalipay, pagpasalamat kanimo sa pagpahinumdom kanamo. Labi na ang pagduol diha kanimo pinaagi Ginoo niining mga prayer request. Ako Ginoo nagaampo sa anak ni Mang Freedom Faye. Siya'y tungod sa aksidente nga nahitabo. Naa siya Ginoo karon sa ospital, nagapaayo sa iyang baletihan. Apang Ginoo ako naghangyo nga pinaagi sa mga doktor, mga nurses nga nag-atiman kaniya. Tabangi Ginoo siya nga mabalik sa normal nga kondisyon ang iya nga panglawas. Labos ang tanan, ang kusog kabaskog nga iyang gikinahanglan. Katuo kami Ginoo nga ikaw ang tag-iya sa iyang kinabuhi. Apang Ginoo tugote nga pinaagi sa paghikap nimo sa iyang balatiya nga maayo siya. Ako usab Ginoo nagaampo kay Sister Yunelin Ibanez nga nagapadayong karon ang Health and Bible Seminar sa Bayawan District. Ihatag Ginoo ang kaalam kahibalo nga naa sa iya. Nga samtang Ginoo siya magadala sa mensahe nga gikan kanimo. Kini nga mga pulong nga madunggan sa mga katawhan, makahibalo Ginoo sila sa kamatuoran ug makahimo Ginoo sila sa paghatag sa ilang kaugalingon diha kanimo. Ako usab Ginoo nagaampo sa church sa Amlan. Nga last Sabbath naghatag Ginoo sila ug nagdistribute sila sa The Great Controversy
nga ikaw Ginoo ang magapanalangin sa mga katawhan nga nakadawat sa mga pulong nga hinaot unta Ginoo nga kadtong mga libro, mga pinatik nga ilang nadawat gabayan nga makaila sila diha kanimo, makahimo Ginoo sila sa pag-ila sa kamatuoran ug makasunod sa imong kabubuton. Panalangin ni Ginoo ang mga katawhan nga makabasa niini nga hinaot ta Ginoo ang gahom sa imong balaan nga espiritu maoy modikta kanila nga sila Ginoo makahimo sa pagdawat sa imong nga mensahe. Ako usab Ginoo nagaampo kay Sister Rona nga siya naghangiyo nga iampo ang mga newly baptized para sa Cebu. Unta Ginoo ayaw sila pasagdae. Sayod kami Ginoo nga daghan mga challenges sa mga newly baptized apan tuguti Ginoo pinaagi sa paggiya sa imong balaan nga espiritu. Makahimo Ginoo sila sa paglahutay sa ilang pag-alagad ug pagtuo diha kanimo Ginoo. Ako usab Ginoo nagaampo kay Georgina Anolga Ramirez nga usahay moabot ang kaluya sa pagpangalagad, kaluya sa pagtuo, apang Ginoo i-ignite ang iyang nga pag-alagad. Dili lang sa iya kundi uban sa mga kaigsuonan nga ang kainiton sa pag-alagad ug pagtuo magapadayon luyo sa mga kapit-usan sa kinabuhi. Ako usab Ginoo nagaampo kay Zaira nga usa ka 1,000 missionary movement nga ang Banti Church dugay na nga naghandom nga makaangkon og yuta para tukuran og simbahan. Apang Ginoo sayod kami nga naay purpose ngano nga ang church mo exist. Gatuo kami nga pinaagi sa imo nga providence, pinaagi sa imo nga intervention kini nga mga plano Ginoo magmalinang pusong pinaagi sa paghatag sa imong mga panalangin. Ako usab Ginoo nagaampo kay Sister Nora Torres Luang Robia. Labi na sa iyang anak nga si Crisel Joy Robia nga wala pagod Ginoo nakahimo og desisyon sa iyang kaugaling kung asa siya moojete. Apang Ginoo ako nagampo nga ikaw ang maghatag og kaalam kahibalo paggiya sa iya mga desisyon nga paggahimuon nga ang iyang desisyon nga paggahimuon mahiuyon unta diha sa imong kabubuton nga maging komportable Ginoo siya sa iyang paggahimuon nga ojete. Giyahi siya ihatag ang kaalam kahibalo nga siya Ginoo makahimo usab sa pagserbisyo o paghimaya diha kanimo. Ako usab nagaampo nga naay mga prayer request nga nagahangyo nga ang igsuon sa iyang kamagulangan nga bata na ay balatian. Ginoo tabangi siya ihatag ang maayo nga panglawas kusog ka baskog labaw sa nga tanan ayaw Ginoo siya pasagdae. Ako usab Ginoo nagaampo kay Sister Miriam Mudosa nga naay mga miracles nga mahitabo sa iyang pagtuo ug sa iyang kinabuhi. Ga-struggle Ginoo siya apang Ginoo sayod ka kun unsa spiritually ang iya nga kahimtang. Apang Ginoo ako nagampo nga tabangi o Dios siya ayaw Ginoo siya pasagdae. Og labaw sa nga tanan kay kapaglaom mere nga naay sila'y paggahimuon nga dinner for a cause. Hinaoton ta Ginoo na ikaw ang mag-bless sa preparasyon sa mga in charge niini sa komite. Ihatag ang kaalam kahibalo labaw sa nga tanan ang panighiusa sa mga kaigsuonan. Mauman usab ang ilang coming nga makrusade nga paggahimuon sa bulok-bulok. Andama o Dios ang mga kasing-kasing sa mga katawhan niining dapita. Labaw sa nga tanan ang maayo nga panahon, ang may mga part sa program nga kanunay ihatag ang maayo nga panglawas nga pinaagi sa pagdala og mensahe. Daghan nga mga katawhan ang makahibalo sa kamatuoran ug labaw sa nga tanan makailah diha kanimo ug makahimo Ginoo sila sa paghatag sa ilang kaugalingon pinaagi sa pag-ila diha kanimo. Ginoong Dios dawata kini nga among mga paghangyo ug pasaylo Ginoo kami sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Hesus Kristo. Amen. Amen.
sa atong mga kapaglaom nga anaa sa kagulanan, sa mga kapaglaom nato nga nagpadangat sa ilang nga mga pagampo, atong hinumduman ang Mark 11 verse 24 nga nag-ingon, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." So kapaglaom, Sir Zalde, what do you usually do while you are in the process of waiting God's answer sa imuha nga pagampo? Kay di ba kapag laom no kanang usahay magampo ta, magulat ta sa atong sa tubag sa Ginoo, pero makafeel ta og impatient no, mahimo ta impatient rather. May kanang usahay nga magulat ba ko ani? So unsang imong usually ginabuhat while waiting God's answer sa imuha nga pagampo kapag laom? Daghang salamat kayo kapag laom rin no sa imuha nga pangutana. By the way, tanan man siguro nga tawo, every time nga mo pray, giuban ang gyud og pagtuo, right? Yes. Pero mo matter pod na siguro siya kung naa ba kay patient or wala. Kay if we talk about prayer, depende man gud na siya kapag laom rin no, kay naay prayer nga on the spot mutubag gyud dayon ang Ginoo. May naa pod prayer nga what's up. And then, sa katapusan, naapoy prayer nga, dili gyud tubagon sa Ginoo. But for me personally, mga kapaglaom, kana siya nga tulo, still gitubag yun na sa Ginoo. Kay even ang no sa ato ang prayer, still gitubag na sa Ginoo. Kay kahibalo man gud ang Ginoo. Kung kana nga ato nga giampo, makahatag ba na og kayuhan or dili. So, ang pangutana, kung gaunsa ko every time nga mo pray ko sa panahon nga gahulat ko sa answered, yes, ako ra gyud gituoan ug gikinabuhian ang ako ang prayer. Kay nagtuo ko, amen, nagtuo ko kapag laom meron nga sa mga ulahi nga adlaw tubagong gyud na sa Ginoo ang ako mga prayer. Amen. So lami kitong no nga bisag no ang answer kapag laom, tubag gyapon na sa Ginoo. Yes. So God's rejection is redirection mga kapag laom. Padayon ta. So dahan salamat kapag laom Sir Zalde. That's why earlier naka-mention ko no ganiya sa ato ang introduction. We usually hear people saying, just be patient. Sige, hulata lang, paabot lang, just be patient. Muabot lang jud na, or mahitabo ra jud na, di ba? After we pray. But, unsa man jud ni siya kapag laom, Sir Zalde? Are we just going to wait and do nothing? Maghulat lang ba ta nga watay gihimo? Or, or kanang, kung natay buhaton while waiting, are we really patient if we're doing something while waiting for what we have prayed for? No. Niya, Sige, kapag laom. usagyod ni siya ka seryoso nga butang no. Yes. Because if we talk about prayer, niya, ang prayer, it is a one way to communicate sa ato nga Ginoo. Now, ingon diri sa ato nga topic, gikinahanglan nato og patience. Right? Now, always remember this one, mga kapaglaom, nga ang patience, usabaya ni siya ka mga bunga sa balaang nga espiritu, di ba? Yes. Now, every time nga mo prita, gikinahanglan gyud nato og patience. Now, ngano? Number 1, pinaagi sa patience, we are hoping and eagerness nga tubagong gyud sa Ginoo ang atoa nga mga prayers. Meaning, it is unnecessary sa usa ka tawo nga every time nga mo prita, gikinahanglan pod nga ato kinabuhian kung unsa ang ato nga gipray. Kay ngano? Kay kung magpray lang ta, unya way ta buhaton, I don't know kung muhatag bagyod ang Ginoo og result bitaw sa ato ang mga prayers. So naa jud ay mga prayers kapag laom nga kanang kinahanglan po kana ay buhaton. Mga lain mga butang na under pod sa imo nga control. So for example kapag laom no, pwede natong mahimo nga example ani kanang
mo take ta og exam. Oh. Unsaon man nimo sikag pray Lord tabang ko nga ma-perfect makapasar ko ani nga exam niya. Wala po ka nagtuon. No? So, tama. dapat kuyog jud ay naa jud mga butang na mga pag-ampo nga kuyog ang imong action plus prayer is equal to success. Yes, Wow. yes, tama. So, no, sige kapag laom Sir Zalde, padayon sa imong nga ano. Kay ngano nagampo ta, nagtuo ta. Pero kung dili gani na nato ubanan sa buhat, wala gyud na siya. So kung gusto ta nga mo-obtain og success sa ato ang mga career, sa ato ang mga dreams sa kinabuhi, kinahanglan gyud na ubanan og work. O same gihapon na siya sa prayer. Nagampo ta kay tungod kay nagtuo kita nga pinagi sa atong pagampo tubagon sa Ginoo, and we are hoping nga kana nga atong mga pagampo naagyud tubag ang Ginoo ana. Yes, so daghang salamat no kapaglaom Sir Zalde. So mao dito siya mga kapaglaom. While when you pray something to God, there are prayers na kinahanglan po ka mulihok. Yes. If you want to achieve a kanang successful life, kinahanglan po ka mo trabaho. Pero ang imuha nga pagbuhat inubanan sa Ginoo. Yes. Okay, you have to consider always, all the time, sa tanan nimo nga action, kung nahiuyon ba ni siya sa Ginoo. Yes. Kung gusto in favor ba ni siya sa Ginoo. Kay usahay, when we do something, when we pray and then we do something, ang atong focus is atong kaugalingon. Dili na nato i-check kung nauyon pa ba ni siya sa Ginoo. So dapat no, when we do something, when we pray for something and mulihok ta, dapat ato ra gihapon naon kung uyon ba siya sa kabubuton sa Ginoo. So thank you so much kapaglaom. Our wait is that time that our selfishness mga kapaglaom is being worked out of us. So samtang nagulat no, in the process of waiting, diya nato kuan kanang tawag ani kaning maka-learn ta not to be selfish, not to focus on ourselves. We learn to be patient while in the process of waiting. And as it motivates and as the motives of our hearts are being refined, and it is where the prayers we prayed of less of me and more of you, God. So, natunta nga, when we praise for something mga kapaglaom, while we are waiting, atong iampo, sige, atong dadun sa atong mga kasing-kasing na, Lord, it should be more of you. Dili, nako, sige. Kay kung nako, sige, mahimo ta og selfish, no? Bitaw, dili ta makahulat. Ang resulta is, imbis nagulat ka sa tubag sa Ginoo, dili na nung kakahulat. Kay ang usa man gud nga reason kapaglaw Mereno, ngano nga ang tawo impatient usahay sa mga prayers, it is because gusto og rush ba nga answer sa ato ang mga prayers. Usahay dili ta makahulat sa divine timing sa Ginoo sa pag-answer sa Ginoo sa ato ang mga prayers. So it should be nga mohulat gyud ta sa right time, kay naa gyud na right time nga ihatag ang Ginoo sa pagtubag sa ato ang mga prayers. Tinuod. I think usa ni sa mga challenge mga kapaglaom sa ato aron no, if we don't have a patience, I think we should pray sa Ginoo nga tagaan ta og pailob, patience, nga every time nga naatay pangayoon sa Ginoo, makahibalo kita sa paghulat sa iyaha nga tubag. Ang God will happy on that kung once nga ato na siya buhaton sa iyahang atubangan kapaglaom mere. Tinuod jud kapaglaom no. So mo to siya, mawala atong pasensya kung magsigir tag hunahuna sa atong kaugalingong panginahanglan, di ba? Magdali-dali na hinuon ta kapaglaom. So mga kapaglaom, always remember, patience is not about doing nothing while waiting, because patience is about constantly doing what you can but being patient about the result. So dili day pasabot nga maingon ka nga when you pray and then maghulat ka sa tubag sa Ginoo, wala na pug kay buhaton, no? So naay uban nga mga pag-ampo nato o mga handom sa tong kinabuhi na kinahanglan nato og action, kinahanglan sa ato nga action plus prayer and your faith nga ihatag na sa Ginoo. So wala pa sa Mark 11:24 ganiha na
kung unsa imong gipangayo tuohi nga ihatag gina sa Ginoo. Amen. Okay, so Praise mao na siya mga kapaglaom, dili pasabot nga be patient, mag flat po ka nga Oo. wala kay gibuhat. Tama. Tuohi nga imo nang madawat plus your action is equal to success jud mga kapaglaom. So, dahang salamat kapaglaom Sir Zalde no sa pag-share sa imuha nga idea niining topic no, the difference between being patient and doing nothing. Thank you so much once again kapaglaom Sir Zalde. And now, it's time for us to read the second set of prayer requests mga kapaglaom. So, we have here, please pray for our 6 sites, AWR Crusades on October 25. And I guess, ang uban ani nagsugod na to November 4. Kindly pray for the particular places such as District 15, District 6, 7, 11, 18, and District 4 of NSM. From Kapaglaom Pastor Giovanni Razol. And then we have here from Kapaglaom Emeline Ostero, requesting for the full recovery and healing of Jessie C. Abrasaldo sa iyahang brain cancer. And then we have here from Anonymous, please pray for our newly baptized na mga kaigsuunan, hinaot na mutubo ang ilang gugma o relasyon diha sa Ginoo og makapadayon sa pagpangalagad. So modyo na importante kapag laom Sir Zalde no, at after nila nga mabaptize, of course, they need to be nurtured. And hinaot ato ampo nga magpadayon sila sa ilang pagtuon. Hantod sa makaangkon sa uglig-on nga relasyon sa Ginoo. And we have here from Kapaglaom Pastor Giovanni Razol also. Kindly include also in our prayers the SDA Professional Summit on December 16 and the Crusade of Pastor Bernie Maniego this December 1 to December 15, 2023. And we have here, kindly pray also for the crusade of Pastor Zamora of AWR, our AWR coordinator SSD. The venue is in Canlaon District 1. And then lastly, mga kapaglaom, second to the last rather, please pray also sa ongoing small group crusade of Central Church at Pitonggatang in Bulok-Bulok and Bagong Dalan, Dumaguete City from Kapaglaom Eldridge Roy Bobby Mandalupa. So ato ni apil kapaglaom. And we also have here from Pastor Eldefonso Bakilabat, and siya, happy Tuesday, watching from Maningkaw. Please pray the ongoing Revelation Seminar in Baez City. Yes, Pastor Eldefonso Bakilabat, we will include this in our prayer as well. So thank you sa ato nga mga kapaglaom nga nagpadangat sa ilang nga mga prayer requests. We are very willing to pray for you mga kapaglaom. So akong ihatag ang panahon kang kapaglaom Sir Zalde for the second set of prayer requests. Ako ang iyon ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo. Magampo kita. Labing gamhanan nga Dios, ikaw ang tagiya sa among mga hinalam nga kinabuhi. Nia Ginoo kami karon sa among ikaduhang hangyo. Pinaagi Ginoo sa among mga pagampo. Sa pinasay Ginoo ako nagaampo. Sa kaming crusade nga paghimuon karong October 25 to November 4 sa District 15, District 6, District 7, District 11, District 18, and District 4. Nga kini nga crusades nga pagahimuon, iyan Ginoo ni sa Adventist World Radio. Ikaw Ginoo maga-prepare sa binyo labaw sa nga tanan mga katawhan nga sa panahon nga sila makadungog Ginoo sa mensahe, mga pulong nga ilang madunggan, makahibalo Ginoo sila sa kamatuoran, ug makahimo Ginoo sila sa pagsunod sa imong dalan nga gusto nimo ipasunod sa ilaha. Giyahe Ginoo ang mga participants ani nga programa nga kini siya magbili ng pusong pinaagi sa gahom ug pagtabang nimo, ug ayaw Ginoo pasagdae ang proteksyon ug ang maayo nga panahon ihatag Ginoo. Ako usab Ginoo nagaampo kay Brother GC Abrasaldo na siya brain cancer nga hangyo Ginoo siya nga hinaot makarecover na Ginoo siya sa iyang balatian. Tabangi o Dios siya, ayaw Ginoo siya pasagdae.
ang mga medisina nga iya ginatake, ang mga doktor, mga nurses nga nag-atimang kaniya, giyahe Ginoo nga maangkon niya ang maayo nga panglawas, kusog kabaskog nga makabalik Ginoo siya sa pagpangalagad diha kanimo. Ako usab Ginoo nagaampo sa mga newly baptized sa tibuok nga kalibutan, kanunay sa matag adlaw na ay gadawat sa santos nga bautismo, gadawat diha kanimo Ginoo. Apan tabangi kung asa man Ginoo sila na member nga church, nga matag iglesia makahimo Ginoo sa pag-nurture, sa pag-guide, nga motubo Ginoo sila sa espirituhanon nga kinabuhi, nga naa Ginoo ang kalig-on, kabaskog, despite nga naay mga challenges nga ilang ginaatubang. Ako usab Ginoo nagaampo mahitungod sa professional summit nga pagahimuon karon nga December 16. Nga hinaut ta Ginoo nga kini siya magmalinampuson inubanan ni Pastor Verne sa iyaha nga crusade sa December 1 to 15. Nga kini Ginoo magmalinampuson ang dami o Dios siya sa kaalam ug kahibalo nga samtang Ginoo siya magapresent sa mensahe, kini nga mga pulo nga iya i-share, mao kini ang mugayad sa mga kakatawhan nga sila Ginoo makahibalo sa kamatuoran ug makahimo Ginoo sa pagdawat ug magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ako usab Ginoo nagaampo kay Pastor Samora samtang Ginoo siya magahimo og crusade didto sa Canlaon District. Nga hinaut unta Ginoo andama ang mga hunahuna og mga kasing-kasing didto sa mga katawhan, ang preparasyon sa mga kaigsuonan ug labaw sa nga tanam, ang maayo nga panahon, panalangini ang speaker, ihatag ang kaalam kahibalo, maayo nga panglawas, inubanan sa suporta sa distrito sa Canlaon, nga kini Ginoo nga crusades magmalinampuson, pinaagi sa imong paggiya ug pagtabang. Ako usab Ginoo nagaampo sa gapadayon nga small group crusade sa Central Church, baw sa nga tanam didto sa Pitong Gatang, sa Bulok-Bulok ug sa Bagong Dalam. Ako Ginoo nagaampo nga hinaot ang kadtong mga pulo nga ilang nadunggam magpabilin sa ilang kasing-kasing, dili man gani sila karon makadawat, apang gatuo kami nga sa umalabot nga mga adlaw sa sakto nga panahon sila Ginoo makahimo sa paghatag sa ilang kaugalingon diha kanimo. Ako usab Ginoo nagaampo sa ongoing nga Revelation Seminar sa Bai City, nga hinaoton ta Ginoo na ikaw ang maghatag ug maayo nga panglawas sa mga speakers, sa mga participants sa programa. Andama usab o Dios ang mga kasing-kasing mga hunahuna sa katawhan nga sa matag gabi sa ilang pag-attend kini Ginoo nga programa magmalinampuson, ila kuptan ang kamatuoran nga ilang madunggan ug labaw sa nga tanam tabangi Ginoo sila pinaagi sa imong balaan nga espiritu, nga kini nga mga tawhana nga nakadungog sa imong mensahe makahimo Ginoo sila sa paghatag sa ilang kaugalingon diha kanimo ug mahimo Ginoo sila nga member sa pamilya diha sa gingharian. Ginoong Dios, dawata kini nga among mga paghangyo, dawata o Dios kini nga among mga pag-ampo diha sa trono sa imong grasya ug salamat Ginoo sa pagtubag sa among pag-ampo. Kining tanamong ginasalig ginatuohan tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom Sir Zalde sa pag-ampo. O karon mga kapaglaom, dili kami mubiya kung dili namo mag-greet kamo no live, especially sa ato nga mga viewers o sa atong mga kapaglaom no nga nag-comment niini nga kagabihon sa ato ang live. Okay, so mga kapaglaom, atong basahon ang inyong mga comment. Daghang salamat, no? Thank you so much sa inyong nga pag-uban kanamo niini nga kagabion sa ato ang episode sa Let's Pray Pilipinas live in Dumaguete. Daghang salamat sa inyong pag-uban sa pag-ampo, sa inyong pagpadangat, sa inyong mga prayer requests ug sa inyong nga pag-suporta pinaagi sa pagtan-aw and pag-share sa ato ang live karon. And we have here mga kapaglaom,
From Kapaglaom, Mercy Villarta Flores. Good evening. Good evening diha kanimo Kapaglaom Mercy Villarta Flores. Diha sa imuha nga pamilya o sa imong panimalay. Maayong gabi and happy Tuesday. And we also have here from Kapaglaom, Eldefonso Bakilabat, ato nang gibasa kaniha, no? Good evening, watching from Maningkaw. So, maayong gabi din ha kaninyo, Pastor, and sa atong nga Kapaglaom sa Maningkaw. And we have here from Kapaglaom, MGJR Fomera. Blessings to you and your family always, watching from southern Thailand. So thank you so much Kapaglaom MG JR Fomera, no, sa imuha nga pagkuyog kanamo dinhi karon. So naabot tag southern Thailand. So layo kayo to sa Kapaglaom Sir Zalde. So maayong gabi and happy Tuesday. And we also have here from Ma'am Razol Christine. Good evening mga Kapaglaom. So ako pong gigreet, no, ang ato nga mga crew na maaptikon ug madasigon ug mahigugmaon kayo sa buluhaton sa Ginoo na naa diri sa studio sa Hope Channel karon. Si Grace, si Ma'am Christine, and si Jerwin. Ako sab gigreet si Pastor Giovanni Razol kauban sa iyang mga anak na sa balay, sa ilang nga balay. Good evening, and si Ma'am Rona. We miss you, and also si Joy. Maayong gabi din ha kaninyo mga Kapaglaom. Atong padayonon Kapaglaom Sir Zalde na ay paimurag na pa mga comments diha, no? Yes, napa. So, gikan kay Kapaglaom Gracie. Daghang kayo nga salamat sa imuha nga greetings. Maayong gabi mga Kapaglaom. Og another kay Sir Richmond Aboyba, I think, na siya karon sa academy. Hi sir, maayong gabi diha kaninyo. Maayong gabi. Ingon siya, wow, praise God. Anding kay Kapaglaom Giselle Celion Hinon. Nag-heart-heart siya og nag-pray-pray. So daghang kaayo nga salamat Kapaglaom Giselle, no, sa imuha nga kanunay sa pagsubaybay sa ato ang programa Let's Pray. And then kay Kapaglaom Bimbim Timosam. Ayong gabi mga Kapaglaom watching here at home. Daghang kaayo nga salamat. I know nga busy ka siguro diha, but still imo gitagaan og panahon sa pagsubaybay sa ato nga programa diri sa NSM Hope Channel. Yes. Okay, daghang kayo nga salamat. Okay, so once again mga Kapaglaom, thank you so much for being with us and for your support and prayers, no, mga Kapaglaom. And mga Kapaglaom, aduna pa mga pahabol na comments diri. We have from Chikay Chiklet. Amen. Praise God. Praise God Kapaglaom. Good evening diha kanimo sa imuha nga family. And we have here from Kapaglaom Lolita Abing Bartolata. Good evening Kapaglaom. Watching from Polomolok, South Cotabato. Wow. So naabot po taong Mindanao. So thank you so much mga Kapaglaom from Luzon, Visayas, and Mindanao, or even outside the Philippines, no? Praise God kay maabot ta gid taani og laing lugar, laing nga country Kapaglaom Sir Zalde. So dahan salamat mga Kapaglaom sa inyong nga pag-comment, sa inyong mga prayer requests, as well sa inyong pag-uban. Dako kayo na siya nga tabang, no? And I hope na you'll get something from us this evening. Okay, so before usab nato i-close ang ato ang Let's Pray Pilipinas, what is your final takeaway Kapaglaom Sir Zalde? I would like to encourage sa mga Kapaglaom nato nga kanunay ga subaybay sa ato ang programa diri sa Hope Channel NSM Let's Pray. Always remember this one. Dapat dili gyud ta kapuyan sa pagampo sa tubangan sa Ginoo. Why? Because ang Ginoo kahibalo kun unsa ang maayo para nato. So despite nga naay mga interruptions sa ato ang mga prayers, sometimes dugay motubag ang Ginoo sa ato ang mga prayers. Have patience sa ato ang prayers with faith, with work. Kay ngano, in the right time motubag yun na ang Ginoo. Thank you so much. Amen kayo mga Kapaglaom. Thank you so much Kapaglaom Sir Zalde sa imong pagkuyog kanamo niini nga episode sa pag-ampog sa mga buluwanong pulong sa Dios na imong gipahat sa atong mga Kapaglaom tonight. And atong oras mga Kapaglaom dili na gyud mutugot, pero bisan pa man nian ang mga Kapaglaom, rest assured that we are praying even likod sa camera, no. Nagaampo kami para kaninyo mga Kapaglaom, so padayon lamang sa pag-send sa inyuha nga mga prayer request and inyo nga mga greetings during live sa atong Facebook page
Hope Channel, Negros Oriental, and Siquijor, or in our contact number. So, naano tayo contact numbers mga kapaglaom. Kung namoy mga prayer request na gusto i-appeal sa pag-ampo or mga greetings, pwede ninyo na i-send sa ato nga text line 0935-920-6125 or sa ato nga smart 0961-586858. Again, 0935-920-6125 for our Globe or TM. And for our Smart Talk and Text or unsa pa yung SIM card din ha, 0961-5868-658. And even ako sab kamong gipasalamatan no, please include us in our in your prayers mga kapaglaom no, kay we also need your prayers. And remember mga kapaglaom, dako og tabang sa pagpalambo sa ato ang programa sa buluhaton sa Dios ang pagsuporta ninyo pinaagi sa inyong pagpadayon sa pag-like sa ato nga mga post, sa pag-follow sa ato nga page, pag-react sa ato nga mga post sa Facebook, or by sharing it and pinaagi labaw sa tanan sa inyo nga mga prayers like what I had mentioned kaniha mga kapaglaom. Let God use you mga kapaglaom in this ministry. And remember, kung gitubag ka sa Diyos sa pag-ampo, gipadako niya ang imong pagtuo. Kung siya mulangan, pasabot ni ana, iyang gipadako ang imong pasensya. Kung dili siya mutubag sa imong mga pag-ampo, giandam kaniya sa labing maayo alang kanimo. And kapaglaom, And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans chapter 8 verse 20. And always remember mga kapaglaom, at 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Kita-kita na usab kita sa sunod gahigayon mga kapaglaom, matag Martes alas 7 sa gabi. Ako si kapaglaom Mary. Og ako si kapaglaom Zaldicientos. Dinhilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.